Hello everyone! Kamusta kayo? Welcome to Fundamentals with MNR. This is me, Marian, and I'm here with Romel. Ayan. So, welcome sa ating bagong video. At dito sa video na to, pag-usapan natin yung multi-asset strategy. Paano ba nagsimula itong topic na natin ngayon, Romel? Actually, nag-umpisa to nung tinignan ko yung portfolio mo. So, nung tinitignan ko yung portfolio mo, nakita ko heavily concentrated siya sa equities or itong mga tinatawag nating stocks. So, nung nire-review ko yung mga portfolio, nakita ko na may need for rebalancing and of course, to review yung portfolio. So ngayon, ang masasuggest ko is magkaroon tayo ng multi-asset strategy. So dito papasok yung proper diversification. So ibig sabihin, magkakaroon ka ng stocks, bonds, eventually meron ka ding mga term bills or mga tinatawag nating derivatives. Kasi syempre may mga other commodities din na different asset types, kumbaga. Ngayon, ang tinitignan natin sa multi-asset class, multi-asset strategy is of course yung magkaroon ka ng proper rebalancing sa iyong portfolio so that let's say for example yung isang asset type bumagsak, yung ibang asset types mo they will compensate for the loss ng isang asset type. Okay. Kasi yung ginagawa nga ni Romel bilang CUSP or Certified UITF salesperson is kasama sa kanyang ginagawa is to take a look yung portfolio at of course nasabi ko na rin to sa mga articles at kapag may talk I started investing fresh grad ako at puro equities yung pinipili ko. I'm actually a stock picker when I started. Then na-realize ko na magiging busy na ako and I'd rather leave the stock picking to professional fund managers, and that is why I went to UITFs. Yun lang, hindi nawala sa isip ko na very heavy pala ako sa equities. At kaya nga pinayuhan ako ni Romel na mag-diversify. Pero ito, Marion, ang question ko, by that time na nag-start ka mag-invest, siyempre ang iniisip mo, diversification, which is yung unang-unang tinuturo sa school na magkaroon ng different industries sa mga stocks. So, ibig sabihin ba nun, nung time na nag-invest ka, nung nag-i-invest ka lang sa isang industry, eventually nadagdagan yung different industries ng mga portfolios mo. So, nagkakaroon ka ng idea na yung portfolio mo diversified. Yes, correct. Diversified yung portfolio ko, meaning to say it is in equities, pero these are equities na nasa tech industry, meron mga nasa bank and finance, may mga holdings. Right? So in my thinking, diversified na siya. Oo, kasi hindi naman lahat kunwari nasa banking and finance. And remember, banking and finance is really affected by interest rates. So siya, kalat-kalat siya across different industries, sometimes across different countries pa nga, pero yung sabihin na natin na na-overlook natin is puro equities pala. Oo. So yun yung pinapoint ni Romel na may mga different asset types kang pwedeng lagyan ng pera. Meron, oo.
At ano naman, no, when Rommel says different asset types, hindi naman ibig sabihin na from equities, ilipat natin agad sa fixed income. 100% ilipat sa fixed income. Hindi ganon. Kasi, ano ba to? Meron mga funds na parang a combination of equities and fixed income. Yung ganun ba? Actually, may mga funds talaga na diversified ang portfolio. Kasi syempre, magkakaroon ng mga underlying assets yan eh. So, ibig sabihin, may isang fund na kunyari, invested siya sa mga equities, pero at the same time, may certain percentage doon sa fund na yun na ini-invest sa mga bonds, mga derivatives, mga short-term bills, and of course, yung mga cash and cash equivalents. Ayun. So, makakatulong din, no, na kumbaga yung diversification ay across different asset types. Ayan. So, yun, no, i-revisit natin yung ating mga portfolios, yung ating mga UITFs, at ano, no, wag mahiya na magpa-consult din, no, kung paano natin isasama pa yung iba't ibang asset types sa ating portfolio. Yes, tama ka dyan, Marion. Kasi syempre, sa isang asset type, pag bumagsak, iisipin mo, lahat ng portfolio mo, bagsak na. Pero, sa tulong ng proper allocation into different asset types, meron kang buffer kung tatawagin natin na hindi lahat ng portfolio mo bumagsak. Ayan. So, yun nga yung multi-asset strategy, and using that multi-asset strategy to help construct your portfolio. And until the next video, mga kaibigan, see you the next time. Bye! Thank you.